So, So, sir, hello po. As you know, meron po tayong dalawang tab ngayon. Meron pa ba dito mga newbies? Yes, maybe. Okay, I want to see your hands. Okay, raise hands po. Lino, hindi ka na newbie. Matanda ka pa sa kalabaw ko. Okay, marami-rami pa pala. So, as you all know, meron po tayo 3D matching tab. We have tab 2571 and tab 2572. Most likely, kung mga labelers kayo, tab 2571 lang yung open sa inyo as of now. Pero, right after this training, yung mga labelers, which is hindi ngayon nakapasa or hindi lang ngayon nakapasa, is ilalagay ko sila sa tab 2572. Okay, except for those newbies na ngayon lang talaga nakapasa sa 3D matching training. Okay, kasi tab 2572 is multi-layered buildings or malalaki talaga yung building. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng tab 2572. As of now, let us focus sa tab 2571. Ano yung nagiging problema natin? Because I can see some people which is mabagal pa rin for this tab. Lipad yung mapa, sir. Lipad. Ano pa? Yung sa report, sir, shifted yung ibang map. Di tumatalab yung H tool. Actually, yung H tool na yan, hindi yan palagi ginagamit eh. Ako, hindi ko ginagamit yung H tool na yan. H tool, sorry. Okay. Trace tool pala. Sorry medyo ngarag pa eh. Hindi tumatalab yung H tool, which is yung trace tool. Okay? Hindi nagmamatch sa right side. Hindi po nagmamatch. Hindi po makita yung label na blue. Ano yung ibig mong sabihin, Louie? Belazon? Anong hindi nakikita yung label na blue? Hindi siya makita, sir. Hindi siya Bakit? makita. Yung label ng neighbor. Hindi ko alam kung baka sa PC ko o May error message na out as. Okay. So, itatakal natin yun ngayon. Yung hindi nakikita yung label na blue, nagkaroon ka ng sync context, ganun? yes po, sir, yes. Okay. Laging nagka-crash sa akin. Okay. So, ganito po yan. Okay. Medyo may kabigatan nga yung tab natin na to kasi we are using the 3D matching software. Okay. Sino ba sa inyo, meron pa ba dito na walang 3D matching software or 3D roof matching software? Phoebe, wala ka pa ring 3D roof matching software? Dennis? Okay, so babigay ko muna sa inyo yung 3D roof matching software. Pagkatapos ng meet natin na to, I want you guys to download this software para magamit ninyo para sa ating project na to. Kasi hindi po tayo gumagamit ng regular software para sa tab po na to. We are using 3D roof matching software, which is ito yung software na ginagamit sa 3D roof panel project. Okay? So you are going to use this software. Yan po, sinend ko dito. Open nyo na lang yung link, download nyo later para magamit nyo yan. If ever na hindi nyo alam kung paano i-download yan, you can ask your leaders to help you with that. Are we clear? Okay. Sige. So, can you see my screen, guys? Okay. As I said, medyo may kabigatan po yung software natin ngayon. You can use at least 2 to 3 IDs na lang, most probably. Okay? Lalo na yung may mga kasama natin na merong mga mas mababang specs ng unit. So, ayun.
tatakal muna natin yung mga mapa which is nagpapahirap sa inyo, nagpapahirap sa mga buhay ninyo. Actually ito, this is one of them. Okay? Yung mapa which is shifted, yung bahay or yung label mismo. Kahit anong drag niyo ng 3D, kahit yan pa yung 3D, kahit ano pang drag ninyo sa right frame, hindi po magma-match yung label niya. Kasi naka-align po ito sa isang direction lang. So, kung yung iba sa inyo nakatrabaho sa building attribute marking project, as you all notice, may mga bahay doon which is too shifted away from the building, right? Yung mga label. So, eto ata nagkaroon tayo ng problema sa 3D matching project natin. Tapos, when you change frames, as you can see, lahat ng frame is hindi nagma-match. Okay? There is more than 12 pixel na error para sa lahat ng frames ng label. So yung gagawin po natin para maayos po yan, kasi hindi po ninyo mamamatch talaga yung mga bahay kahit anong gawin ninyo. The only thing you need to do, if that is the case, is to report your map automatically. Okay, huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo, kakamatch. Pumunta po kayo dito sa upper left ng inyong software. Meron po tayo dyan, ito, may task 0, new multi-building, etc. etc. All you need to do is to right click for that. Lalabas po ito, yung box na to. Meron diyang report this task. So yung gagawin nyo na lang is to report this task para ayang task na yan ay mapunta sa okay. Mapunta yan sa I think pupunta yan sa check approve or sa filter acquired, pero i-check yan ng mga ITs natin para maayos. Okay? So ayun lang. Right click nyo lang to, report this task, and then click yes, and then mawawalan na po sa inyo yung map na yan. So hindi nyo po yun kailangan i-match or hindi nyo kailangan problemahin yan. You understand? Don't waste your time fixing those maps kasi kahit anong pong gawin natin, hindi po natin mamamatch yun. Pag may isang frame na wala or remove building, hindi match, sir. 1/4 frames. Pwede na i-pass. Okay, mamaya pag-uusapan natin yun, Royd. Okay? Hold that thought muna. Excuse. Francesca Ramos. Anong ibig mong sabihin sa report? What do you mean? Ano yung area report? Kapitbahay na kinuha yung bahay mo or paulit. Okay, sige. So meron pa ako dito. Actually, hiniram ko lang yung ID na to para ma-discuss natin ngayon. As you can see dito sa right frame, ang layo ng mga label sa bahay. Diba? Sorry hindi ko kasi ma-enlarge yung screen. Malayo yung label sa right frame. Diba? Kahit anong move natin or kahit anong adjust pa natin, hindi po siya nagmamatch. Tapos, when we do check the other frames as well, ganun pa rin. Malayo yung label sa bahay. So like I said, ito yung mga label doon sa previous building attribute marking project natin na lumilipad. Okay? Ayan o, as you can see, ito yung bahay, ito yung backyard house, hindi sila mag-match. So for that, wala po kayong gagawin sa mapa. Okay? Pupunta lang po kayo dito. Dito sa taas na to, meron task 0 nyo dyan. Ito po siya. Ito. Ito po siya. Itong nasa taas na to. All you need to do is to right click for this. Tapos lalabas po ito. Okay? Paglabas nito, pumunta lang kayo dito sa baba, yung second to the last, yung report this task, i-click nyo lang po yung report this task, lalabas to, do you want to report the task, and then just click yes for that. And then mawawala na po yung problema ninyo. Okay na? Yes, sir. Okay. Okay. Pero gagawin po natin yan kapag wala po talagang nagmamatch na frames. Kasi may ibang mapa, I think, na merong problema sa ibang frames or sa ibang frames, pero merong at least isa or dalawang frame na nagma-match. Am I correct?
Yes, boss. If that is the case, just focus kung saan siya kung saang frame nagma-match yung bahay or tsaka yung label. Okay? So actually, hindi Okay po po. problema po yung ganung mga bahay or ganung mga mapa. So let us not waste our time para patagalin yung trabaho natin para sa mga ganun. Okay? Very clear. Sige. So balik tayo sa mapa natin. Okay. Usually ganito yung itsura ng map natin. Okay? Yung pinakamagandang mga image na pwede nating mahanap is ganito. Tapos, ito yung mga bahay which is yun sa building attribute marking project natin na na-mark ninyo as big error or shifted. Okay? So for those shifted maps, aayusin lang yung wall. Tapos for those buildings naman na na-mark as big errors, eto din yun, aayusin natin yung shape ng bahay. Like for example, this one. I think this is marked as big error kasi merong ground sa label, merong missing part sa bahay. Okay? Tapos yung isang ito is nadamay lang to kasi tingin ko nagkamali sa checker nung sa building attribute marking project, pati ito minark niya para sa maliit na error na yan or shifted yung bahay. Pero before we fix that building, let us check muna syempre kung nag-a-align yung bahay. Ayan, hindi siya nag-a-align. Check natin sa ibang frames. Wala din. Wala din. So hindi natin ma-align yung label. Okay? Kasi as you can see, offset yung label. So automatically report for that. Huwag na natin problemahin yan. So, and I will ask Sir Pauline if ever mamaya kung bayad yung mga reported maps na yan. Tapos isa pa. Okay? If this is the case naman, nakakukuha kayo ng mga building na wala na yung bahay sa left frame, ground na lang siya, you must delete those label, including those labels na kagaya nito, which is yung pagkakaalam natin, this is a caravan, right? So caravan is not a building or a part of the building. So for that, simply select for the label and then delete. Kapag nakuha ng kapitbahay yung label ninyo, kapag inagaw or na-label na ng kapitbahay kagaya nito, na-label na yung actual building. So for that guys, please, kung okay naman na yung label ng kapitbahay, don't waste your time para mag-report ng kapitbahay kasi babalik pa yan eh. Yung mangyayari, madi-delay pa po tayo. Yung deadline po natin para sa tab na to is by tomorrow. Bukas yung deadline natin. For now, we have a total of okay, tagal ng Ecoda. Puno na naman ata yung Ecoda, kaya naglo-loading. Last check ko kanina, nasa 200,000 pa to eh. Or 190,000 something. Ayan, 190,000 pa yung task natin. Tapos yung deadline natin dito is tomorrow. So we have to at least finish 100,000 maps a day. Lahat tayo dapat magtulungan para matapos natin yon at para makahabol tayo sa deadline. Kasi it is already 25, 26 na bukas. Yung cut-off natin is 31. So kapag ito, hindi natin naipasok sa cut-off or madelay tayo sa ating deadline, magkakaroon po tayo ng penalty. Okay? For that, for the penalty, this at least tomorrow. Kung pwede siguro, kung hindi talaga matapos, magre-request kami na at least tapusin ito by 27 or Saturday. Pero yung kung kaya pa lang, tapusin natin ito by 26. So ayun, meron pa tayo 190,000. Marami-rami pa yung kailangan tapusin. Tapos sa tab 25, 72 is meron pa tayo at least 10,000 to kanina eh. Ayan, 12,000 pa. 12,000 pa pala. 12,499. So dito ko kayo ilalagay mamaya pagkatapos nito para matulungan natin magtapos. Kasi as of now, checker lang yung nagtatrabaho dito. And as you can see, napaka-konti nila para sa tab na to. So we have to help them as well. Tapos ayun, kapag okay naman na yung bahay, wala nang problema, simply delete that label and submit. Don't waste your time reporting those neighbors kung okay naman niya yung gawa nila kasi sayang lang po oras po natin doon. Kahit anong habol nyo sa task na yun, kung dinilit nyo na lang yun, tapos nag-pull kayo ng ibang task, mas mapapadali pa po yung buhay nyo, mas makakarami pa po kayo ng mapa, mas madali pa po tayo matatapos.
Yes, magre-report kayo in case na mali talaga yung neighbor, okey? That is the time lang na magre-report po tayo ng kapitbahay. Nasundan ba yung mga sinabi ko kanina? Yes, sir. Okay. So, balik tayo sa mga buildings na 'to. Yung tab po natin na 'to, we are not too strict for this. I want if ever meron dito mga reviewer, may reviewer ba dito? Reviewers? Full-timers, nandito ba kayo? Full-timers, reviewers, nandito ba kayo? Robby, nandito ba kayo? Rob? Kev? Andito si sir niyo Robby, pero hindi siya nagsasalita. So, okey lang 'yan. Kaon ko pre, kakaon. Kaon na. So ayun, let us not be too strict para sa tab na 'to, okey? Meron po tayong 4 na frame sa right frame, pero isang frame lang po yung kailangan nating i-match. We do not have to match all frames, okey? Kung hindi ninyo ma-match na maayos sa first frame, meron pa kayong option B, which is second frame. Meron pa kayong option C, which is third frame. Meron pa kayong option 4, which is yung fourth frame natin. So as you can see sa fourth frame po natin, medyo malayo na yung label, medyo 'di ba? Medyo offset na siya. Sa third frame natin, talagang offset talaga siya, hindi talaga nama-match. Second frame natin dito, ayun. So meron din siyang offset din. Ay, nagkabaliktad ata. So eto, fourth frame okey pa. Eto first frame pala yung mali. Hindi third. Sorry ha. Wait lang, ayusin ko. Ayan. So kahit papaano first frame natin is okay yung bahay. Minsan hindi po natin nama-match sa first frame. So okay lang na sa second frame po tayo mag-match. Yung problema lang natin is minsan yung reviewer tamad na rin mag-check ng ibang frames. So later on kakausapin ko rin sila about that. Okay? So meron po tayo 12 pixel error allowance. So that would be kung bibilangin talaga natin yung pixel from the label to the roof, 7, 8, 12 pixel. Ganito po kalapad yung 12 pixel na pwede nating or masasabi nating error talaga yung isang bahay. Okay? So dapat hindi po tayo mag-exceed or hindi po tayo umabot ng 12 pixel. At least mayroong konting offset that is still okay to accept. Okay? That is for the reviewers and then sa inyo na nagtatrabaho sa checker side para at least hindi na rin mahirapan kayo. Kasi the more na nagiging accurate yung label ninyo or the more na pipilitin ninyo maging accurate yung label ninyo, the more na mahihirapan tayo matatagalan sa tab. Okay? Ayan o, yung mga ganitong offset, napakaliit nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is only 6 pixel. Actually, that is acceptable. Okay, guys? Pero, yung isa po nating rules dito sa 3D matching, which is using the 3D roof software, is dapat yung 3D po natin, 3D, is dapat accurate po siya sa wall. Wala po yung pixel. Okay? Wala po tayong bilangan ng pixel dyan. So, dapat accurate po yan kasi as you all know, sa building attribute marking project natin, we mark some buildings as shifted. Okay? And some of those buildings need to be fixed yung kanilang posisyon. So kaya inaayos natin yung 3D wall. Ito yung nakakaligtaan ng iba. So ayun lang, dapat ayusin lang yung 3D wall. And then right after ma-match na po natin yung bahay na yan, actually hindi ko nito aayusin yung maliit na offset na to para mapakita sa inyo na hindi natin kailangan ng accuracy para sa tab na to. And then ang laki ng error allowance natin for this tab. So for this, no need to check na rin other frames. Etong frame na to, actually this is a shifted frame. So you can ignore for that. Other frames, kagaya niyan, can be ignored. Just focus kung saan mas magandang mag-match. One frame is enough. So submit for that right after you are done. This one, ayun, malayo yung label sa bahay. Check natin sa ibang frames. Baka pa lang mahilot. Okay, eto frame na to okay pa naman. It's match pa rin naman kahit papaano. So dito tayo magfo-focus. You can ignore the other frames which is unmatched like this one or this one and this one. Sa number 3 na or ano ba yung number na yun? Sorry hanapin natin. Nawala na siya.
Ayun. Etong frame na to yung matched, okay? So, i-match lang natin. Pero I think, ayun, match lang natin. And then that is okay. Try to fix the wall if ever sira yung wall. Pero as I know, this is a waiting shed. Parang shed ito. So yung wall na to is hanggang dito kasi tubo po ito. Okay? Ayan po yung base ng building. So that is okay na. Wala pa tayong problema dyan. Submit that map. Kahit shifted yung ibang frames. This one naman. Okay. For this tab, guys, 3D matching project. Alam ko yung rules or alam natin yung rules para sa mga residential buildings. Okay, residential building sa basic building repair is we do not have to draw multi-layer para sa mga residential. Pero iba po ito. Iba yung 3D matching project. For the 3D matching project, we have to do multi-layer sa lahat ng bahay na hindi po nagmamatch if possible. Lalo na kapag kitang-kita na may layers sila or may difference sila sa height po nila. Like example for this building, hanap tayo ng isang frame which is mas maganda tingnan. Ito yon, okay na dito. So yung gagawin lang po natin dito is to fix that building. Okay? Tanggalin po natin yung mga ground parts kagaya niyan. Select, delete, that. Cut natin dito kasi as you can see, lower layer po ito and hindi po nagmamatch yung layer na yan. Kahit i-move pa natin yung ground part na to, hindi pa rin po yan nagmamatch. Right after you cut that part of the building, select this label. Long press Alt, and then drag the label into its correct position. Let go. As you can see, may offset na maliit, pero pasok pa rin yan sa 12 pixels. So we can ignore for that. This part right here, as you can see, mas lower or mas mababa yung layer na to. Diba? Yung extension na to. So for that, cut this label, select that label, long press Alt, and then move. Okay? I-drag lang natin pababa. May offset tayo dito, medyo may kalakihan na rin. Ayusin lang din natin para at least mas maganda tignan. Right after we are done, simply select that label, group, and then submit. As fast as that, tapos kayo. That only took me around a few minutes para matapos. Yung benchmark po natin para sa tab na to is 60 seconds per layer. Okay? 60 seconds is around 1 minute. Am I correct? So sa isang oras, meron tayong ilang minutes? 60. Okay? So we only have to finish 60 layers para magkaroon po tayo ng 75 pesos. Ganun po kadali ang trabaho natin. Basta make sure lang po na hindi po tayo mag-exceed sa 12 pixel error allowance. Make sure lang din na ma-report ninyo yung mga mapa na kailangan i-report and then yung 3D ng bahay kailangan maayos. Tatlo lang yung kailangan yung gawin eh. Tatlo lang. Actually, yung mga labeled na po na to, they are actually accurate enough. Yung gagawin nyo na lang para sa ibang labels na yan is to cut. Okay? All you need to do is to cut for those labels na hindi po nagmamatch yung mga layers nila. Actually, minove ko nga lang to. Ayan yung unang label niya. Actually, this is a wall. Pero mas malayo na tignan. So, pumove lang natin konti. Yan. Fit lang yun sa label. Pwede rin namang i-move na lang natin up until sa wall. And then that would do the trick. That is okay na. Ito, yung offset na to. May sabihin na lang natin may kalayuan siya. So, ayusin natin kung gusto natin. Ayan, use letter Z for that. Hindi ko na ito gagamitan ng art tool. I'll just use letter D for this. I'll just make sure na hindi tabingi tignan or pangit tignan. And then, that is okay. Diba? Okay na siya. Wala akong ginawa masyado. Pasa. No need to group those label na isa lang. Pero kung nag-group naman ninyo, walang problema dyan. Okay? For this kind of labels, ay hide natin. If pasok naman siya sa 12 pixel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? Medyo malayo siya sa 12 pixel.
So yung gagawin po natin dyan is to report our neighbor. Ito naman para sa hindi mga marunong kung paano mag-report po ng neighbor natin. Guys kasi kung nakikita nyo, hindi ko na-maximize yung aking screen. Kasi once na i-maximize nyo po yan, sa inyo man yan or sa akin, i-maximize po ninyo kagaya nito. Once you do a label, nagbi-blink po yung label itself. Okay? Sa system po yan. Ganyan talaga yung software natin. So I would suggest, wag ninyong i-maximize yung screen ninyo. I-minimize lang ninyo. Hanggang sa kaya niyo maintindihan yung bahay, and then that is okay enough. So this one, okay? Medyo offset siya, mas malayo. So baka tayo pa yung madamay dyan or magka-problema. So ito yung mga bahay na pwede nating i-report. Pumunta lang po kayo dito sa upper left ng inyong software. Ibaba nyo to, scroll nyo pababa, meron po diyang neighbor files. Pag nahanap nyo itong neighbor files, simply check and check para makita ninyo kung saan, kung nawawala yung label para sa bahay na yan. Okay? Once na nawala siya, pag in-uncheck nyo yung isang checkbox, it means yan yung neighbor nyo na kailangan yung i-report. As you can see, kapag na-check and check ko yung box na to, nawawala-wala yung label. So ito po siya. Simply right-click for that, generate report, click this battery sign, and then gumawa kayo ng report dyan. Like for example, fix or delete. So in my case, I want this label to be deleted kasi gusto kong kunin yung bahay kasi gusto kong ayusin. So simply put a delete comment, click OK. Right after you click OK, pumunta po kayo dito sa pinakababa ng inyong neighbor files. Meron po diyang isang file which is yan yung report ninyo. So all you need to do is to right click for that, submit report, and bababa na po yan sa kapitbahay natin yung mapa na yan. Are we clear sa kung paano mag-report ng kapitbahay? Any question? Wala? Sir, kapag hindi maka-generate ng report, ano pong Paano gagawin, hindi sir? maka-generate ng report? Ano, sir? Pag nag-right click ka, pag kinlik mo yung generate report, ayaw niya, nag-error siya. Anong lumalabas? Error, error, tapos Baka sa software mo yun. Ganito guys, software sa sobrang bigat din kasi ng software po natin tsaka mga task natin. I would suggest time after time, sabihin na lang natin siguro after 2 hours of work, try to clear your user folder. And ayun, isa pa yun sa mga pwede nating gawin, yung sinabi ni Ana, Teresa. Change your software. Sir, paano po mag-clear user po? Okay. For that, I will talk about that later para hindi tayo Sige po. matagalan. Okay. So right after I report that neighbor file, we can now label this building. Okay? Okay. Ito pa pala. Kapag nagre-report kayo ng kapitbahay, usually lalabas ito. So software crash. As you can see, kahit sa akin, di ba? Nangyayari yung ganun. Sa system po yan or sa ating po yung software. So may problema talaga. Pero okay lang naman kasi hindi naman tayo palagi magre-report ng kapitbahay actually. In some cases lang naman na masyadong malala yung kapitbahay po natin. So right after kapag nasira or kapag nag-crash, re-open nyo lang ulit. Ako kapag nagtatrabaho kasi ako may naka-ready na akong software na ganito kasi kapag nagka-crash siya, pwede ako mag-open kasi as of now hindi ko siya na ready. So open ulit tayo. Ayan. So okay na-report na natin yung kapitbahay natin. So pwede na natin kunin yung mga bahay na to. Minsan, ito yung sabi kanina ng isa sa atin. Minsan hindi po gumagana yung H tool. Okay? Hindi po gumagana yung H tool natin kasi naka-turn off po yung 3D natin. As you can see, hindi nyo nakikita yung 3D sa likod ng bahay na to. Nakikita lang natin is yung nasa harap. And then, flat pa siya na green. Dapat, naka-broken line yan and dapat nakikita nyo yung label sa likod. Kasi naka-turn off nga siya kagaya dito. Ayan, naka-turn off siya. Hindi natin nakikita yung 3D dito sa likod. Para mas madali po tayong mag-snap and hindi tayo magkaroon ng problema sa snap issue. Just click letter Q to turn on the 3D. Okay? Ayan dapat yung magiging itsura ng 3D. Broken line siya and then nakikita dapat yung nasa likod. Pag please trace the line. Pag problema niyo po pag gano'n, pag hindi po
pa-snap yung label ninyo. Just make sure na naka-snap po siya. So as you can see, dapat i-turn on dapat yung 3D, and then right after that, simply use H for that para mag-snap kayo sa kapitbahay, and then you are free to label your building na. Kung kailangan yung makasnap sa kapitbahay, ganun yung gagawin. Right after that, select, use Alt or long press Alt para i-match siya. And then kapag match na siya, that is okay. As you can see, may mga konting offset na yan. May mga at least 1, 2, 3, 4 pixel na error. So that is okay lang. At least hindi siya mag-exceed sa 12 or hindi siya umabot sa 12 pixel. Right after, you're done. Hindi nyo na kailangan i-check yung ibang frames. You can submit your map. In this building right here, match lang muna natin at first. Meron siyang konting offset, may mga missing part siya. So for that, ayusin natin. I-try natin kahit papaano na i-match siya. Para maliit lang naman eh. Check other frames kung okay lang. Ito based on yung bahay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hindi naman siya sobra sa 12 pixel. Okay, less than 12 pixel pa naman siya. And then ito, yung part na to, actually hindi nyo to kailangan problemahin, guys. Kasi this part right here is an upper layer. Pero yung upper layer ng bahay na to is wala po siyang clear separation dito. Okay? So we do not have to do multi-layer for that. We can simply ignore actually this part right here. Yung kailangan na natin kunin is yung nasa likod na to. Ayusin lang natin kahit konti lang. So yung gagawin natin is to cut this part out. Now that, actually malayo pa rin. Hindi ko siya ma-match. So para hindi tayo magka-problema, ayun na lang, report this task na lang. Para walang problema. Babay na lang sa task na yan. Okay, this one. Nakuha na ng kapitbahay natin yung label. And as I can see, okay naman. Simply select, delete, submit. Huwag nyo nang problemahin yan para mas mapadali po tayo. This label right here naman, meron siyang lower layer para sa part na to. And meron siyang missing part dito. Tapos may mga kailangan siyang ayusin. Actually, hindi nyo na po kailangan mag-redraw eh. You do not have to redraw this kind of buildings. Okay? Simply click Q, letter Q, or Queen, para mag-turn on yung 3D at first. Then, next, try to edit those part of the building na may mga problema. This one. So, ayusin natin to. Let's use letter C kasi hindi siya naka-right angle. Fix natin yung part na yan. Ito yung part na to, ika-cut ko na lang to. Hindi ko na to gagalawin para wala na akong masyadong movement sa mapa. Okay, ayusin natin to. And then, yung missing part, simply use H for that para matrace natin. Select, use Alt, invalid operation. Nagkakaroon tayo ng invalid operation once na may problema sa snapping natin. So nagkaroon ata ako ng problema sa snapping ko, kaya nagkakaroon ng invalid operation. So for this, I think pwede ko na itong hindi gamitan ng Alt kasi maliit lang naman yung offset niya. Simply select, long press Shift, angat natin konti, and that is good enough. Right after that, select that label, group, check the 3D kung matched. If okay na, then submit. Ganyan lang kadali. At least a few minutes. Actually, dito abot sa ilang minuto eh. So yung bahay na to has 1, 2, 3 layers. So dapat yung 3 matapos ayun. 3 minutes, malaki 'yun, malaki time elapse. Oh, ayun, actually 3 minutes oh, sakto-sakto. Nakatambay pa to kanina kasi nag-swap pa ako ng IDs. So right after that, pasa. Ito ground automatically. Lipat sa kabila. This one, may label na ng kapitbahay. Simple.
Nagkakaproblema po tayo sa grouping kung hindi po nakasnap yung mga bahay. Okay? Nagkakaroon po tayo ng problema sa grouping kung hindi po nakasnap yung mga bahay na maayos. So for now, any questions, guys? Para ma-address po natin. Wala po. Report this task. Yan. This one. Double check kung nag-match. So kung wala kayong tanong, lipat tayo sa tab 72. Sir, may question po. Wala na question. Ano po yan? Sir, meron po akong error na na-encounter. Sabi po niya, submit fail at last state intersects Okay. with neighbor. Pero Ganito po yan. wala naman pong neighbor na katabi. If Kahit that is the i-add case niyo po, po. if that is the case po, try to report this task or try to use other IDs. Kasi nagkakaroon po tayo ng intersect with neighbor, something like that. Kapag may mga kasama tayong mga pasaway na nangunguha ng hindi nila target building. Like for example, nasa sayo na yung mapa, wala pa yung kapitbahay. Ginawa ni neighbor kasi hindi niya alam kung paano mag-check ng neighbor ng target building, which is dapat i-click lang yung part na to, yung blue box na to, para makita niya kung saan yung target building niya, hindi niya ginagawa. So nasa sayo na yung mapa at first, wala pang neighbor. Pinasa niya na may neighbor, na kinuha niya yung kapitbahay. Magkakaroon kayo noon ng problema. Kagaya nan, intersect with neighbor. Okay? Kahit sir, wala namang Actually, may katabing label ibang na po yan. May label po yan. Naagaw na po ni kapitbahay yung label na yan. Pero hindi, may problema kasi din yung system. Hindi na-detect yung mga ganyan. So, kung ako sa inyo, kung meron pa kayong extra checker IDs, open nyo muna yung ibang checker IDs ninyo. Right after or pagkatapos ng 2 hours, mawawala na rin po yung mapa sa inyo kasi mag-e-expire po yan. Hindi. Kasi sir, minsan wala po siyang kasamang Yes ibang po. building. Siya lang po Yes po. talaga. Actually, ganun po yun. Yung Kahit nangyayari nga po niyan, sabay kayo ni neighbor nakakuha ng mapa, ganun. Or parang ganun, nakakuha si neighbor ng mapa. Sabihin natin, ito, target building niya. Sabay kayo nakakuha, ito target building mo. So, hindi pa talaga makikita na may neighbor task na dyan. Tapos, si neighbor natin, medyo loko-loko, nilabel niya pati hindi target building niya, kasama yung bahay mo doon. Tapos, pinasa niya. Pero inaayos mo pa yung mapa mo. Pagkapasa mo ng mapa mo, magkakaroon ka ng problema na ganyan. Tapos, hindi yan mag-a-appear sa bahay mo kahit gaano ka mag-sync context or mag-alt-S. Hindi mag-a-appear yan. Kaso So, mas maganda yan or mas madali gawin dyan, use other IDs. Right after 2 hours, pwede mo ulit mo open yung ID mo na yan. okay sir, kasi mas safe po kaysa naman i-delete ko yung label na yun at ipasa. Kasi Hindi po. parang Wag po. Wag niyong i-delete and then ipasa, promise. Baka malay natin, pinadelete din yung kay neighbor. Mamaya, ikaw pa magka-problema sa missing building. Yun nga Wag po mong din gagawin yung yun, Louie. Magkakaproblema kayo Okay, yun, sir. promise. Bali, Malay natin. parang ipa-expire na lang po yung task. Oo, Tama po pwede ba? rin. Oo, pwede rin. Kasi right after 2 hours, mag-expire din yan. Tapos, pwede mo na ulit ma-open yung ID mo. Or kung Okay. meron kang kasama, or mayroon kang kasama, o ka-close mo, try to ask him or her to open your ID. Actually, pag open yan sa ibang unit, meron na yung label. Yun nga po sir, yun ang nangyayari. Pero minsan po dun sa kada task po, ganun kasi siya eh. So, Sa'yo? inisip ko po kung sa laptop po ba yung problema kasi i3 lang Hindi po po. Wala siya. naman po yan sa i3 or i7 or i9 sila or what. Hindi naman po. Hindi naman po. Sige Baka po, sir. nauunahan lang talaga tayo ng kapitbahay natin. Okay sir, salamat po. Pwede mag-offer suggestion regarding sa matter na yan. Sige. Kasi ako may fix dyan eh. So yung ginagawa ko, nagkikip ako ng dalawang software. Isa sa drive C, isa sa drive D. So pag nagka-sync issue sa drive C, lipat ako sa drive D na software. So yun lang, palit-palit na kayo ng software.
Ayos yan. Kasi parang ganun din yung kapag pina-open mo sa ibang ID eh. Oo. Same Ah, lang, or same. sa ibang tao. Kasi iba na yung software na gagamitin mo. So magsisync yan sa kabila. Pero yung pwede nating magawa actually din para maayos yan is pagsabihan yung mga tao natin na wag magnakaw ng bahay ng iba. Kasi nagkakaproblema tayo tungkol dyan eh. Diba? Turuan ninyo yung mga kasama ninyo at least if ever na huwag kumuha ng hindi sa kanila. Huwag mang agaw. May pinagdadaanan Naranasan nata. mo na ba, sir? Ha? Naranasan mo na ba? So balik tayo sa topic, kaya natin si Kevin. So kung ganito, mga kagaya niyan, as you can see, wasak talaga yung label ng bahay. Hindi na nakaganti si Sir Kevin, di ba? Wasak talaga yung label until mawala siya. So ito yung label na yan. Right click, generate report. Click this battery sign. And then make a box. And then pag gumawa pala kayo yung kapitbahay, okay? Kapag gumawa kayo ng report, make sure ninyo na yung comment ninyo is para lang sa bahay ninyo na kailangan i-report. Hindi dapat madama yung kapitbahay kasi magkakaroon kayo niyan ng sync intersect with neighbor. Ilagay ng comment sa bahay ninyo, please space, and then let us put i-delete comment na lang kasi kunin natin yung bahay. Report neighbor, submit report. Ayun. And right after nyan, pwede na nating ayusin yung label natin. So ito, may label na tayo na previews. Okay, magka-crash ito kasi kulay blue yung label or yung linya na ginagawa ko. Once na-close ko to, magka-crash yung unit ko. So, yung pinakamagandang gawin dyan is to click nyo muna to, yung iba dito, up until bumalik sa kulay yellow or kulay orange or whatsoever. Anong kulay niyan, hindi ko alam. Ayusin lang natin to. As you can see, hindi na ako nag-delete, di ba? Yung gagawin ko na lang is to fix this previous label. Okay, ayaw magpa-fix ng previous label. So, ayan na siya. Now, mayroon tayong layer dito sa baba. Use H tool. Okay, hindi gumagana yung H tool natin. So, dito ako sa taas, mag-H para mag-snap siya. Drag yon. And as you can see, unmatched pa siya, di ba? So, simply select, use Alt, and then drag natin up until mag-match siya sa correct position niya. Oh, sobra. Ayun. Select, group, Control T, make sure tama 3D, and then submit. So, like I said, pagkatapos nito, kung sino man yung nagtiis, okay, nagtiis sa boses ko dito sa loob ng isang oras, i-verify ko kayo sa tab 2572 para makatrabaho kayo dito. So, ganito po yung magiging itsura ng tab 2572 kapag naka-verify kayo dito. Ang mga newbie, hindi ko lang ilalagay dito kasi delikado buhay nyo sa tab na to. Wait lang. Ayusin ko muna yung sarili ko dito kasi naka-unverify ako dito. So, habang inaayos ko pa, any questions muna? Tanong. Yung sa clear user, sir. Okay, clear user. Checklet. Sorry, nakalimutan ko na rin. Okay lang po. No, eto siya. Clear user. So, pumunta lang kayo sa inyong Ginger folder. Okay, hanapin niyo yung Ginger folder ninyo dito sa local disk ninyo if ever nasa C. So, para sa akin, ito yung 3D roof software ko. Nakikita ba yung ano ko? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, ito yung Ginger software ko. Pareho lang to ng regular software. So, ito na lang sa regular na lang ako magde-demo. Ay, hindi pala. Dito na. Okay na to. So, hanapin niyo yung DMP at first. Ito yung mga crash ninyo. Ano yun? Sa DMP, nasa-save yung mga files ninyo about sa crash. Okay? So, ito po siya. Nagkaroon ako ng crash kanina. Ito na po. Iyon. So, yung gagawin nyo lang dito is to i-mute nyo nga si Kevin. Kev. Alarm. Ha? I-mute nyo si Kevin, guys. Naririnig natin yung mga scandal niya.
Okay, nandito po sa DMP yung mga crash files natin. So all you need to do is to click Control A and then delete them all. Hindi na natin kailangan yan, nagpapabigat yan sa software natin. Next, yung log file. Ito po yung log file. Nandito nakalagay yung lahat naman ng na-pull nating task. Okay? And then may oras din yan kung ano oras nyo sila na-pull. So para ma-clear din natin yung mga unwanted files na yan, simply click Control A for that and then delete nyo lahat na mga unwanted files. Make sure ninyo at first na naka-close yung inyong software. Okay, make sure na naka-close yung inyong software para ma-clear nyo po lahat ng to. As you can see, may mga hindi ako ma-delete kasi may naka-open pa na software sa akin. So that is okay lang naman. Pero make sure nyo lang na naka-close yung software ninyo. Next and final clear is yung user natin. Yung user folder, dito din nakalagay or naka-imbak lahat ng mga na-downloads po natin. Na mapa, mga files nila, andyan, neighbor files, lahat-lahat. So, may kabigatan din po yan pag dumami na. Ako, nag-clear ako at least pag nagpapahinga ako or for example, magla-log out na ako for today, that is the time na nag-clear ako. Pero while working, tuloy-tuloy yung working ninyo, mag-accumulate yung mga files niyo dito. And then, bibigat yung software ninyo. Mararamdaman nyo yun at a certain period of time na hindi na talaga maayos yung software ninyo. So, kung ako sa inyo, clear nyo to. Habang nagtatrabaho kayo, at least 2 to 3 hours, pwede na yan para hindi lang mapuno. So, select Control A and then delete. Yun lang. Para mag-clear ng user folder or ng Ginger software ninyo. Clear, guys? Okay po, sir. Thank you. Okay. And kung kaya pa ninyo, clear nyo yung prefetch temp files ninyo. Lahat clear nyo yun. This one, submit. Pull mo na ako sa kabilang tab. Wait lang. Report natin, hindi natin kailangan yun. Wait lang guys, magpupull tayo sa kabila. 71 rin to. Nakaprayo ata 71. Wait lang. Pinrayo ni A. Dapat nakaprayo yung 72 eh. So, ayun na lang. So muna, for now, ayun, sa 71 muna tayo magfo-focus. Kapag naubos na yung 71, tsaka na lang tayo magte-training for tab 72. Okay lang ba yun, guys? Sorry hindi pala, naka low prio pala yung 72. Sorry So, kukunin ko na lang, First link. sorry. Ano yan? Yan ang link ng software. Ayoko nga. Sorry. Meron Wait lang. kasi binigay Crispo di ba? Same lang naman Ayaw. yun Ayaw ata ni Crispo nung link mo, Kev. Ha? Download fail pa rin ako hanggang ngayon, kanina pa to. Internet mo yan. Ayaw ata ni Crispo ng software. Ulit. Ayaw ata ni Crispo ng software mo, Kev. Wala ka. Sa kanila, pareho naman pinag-software sa amin. Di. Ayaw man lang. I-try mo rin po. Huwag mo munang i-delete yung kay Kevin. I-try mo lang yan. Download mo lang. To a separate folder. Baka gumana, baka hindi. Restart ko lang muna kasi download fail pa rin yung sa akin. Okay, baka sa internet mo. Pero i-try mo rin to. I-download mo, lagay mo sa ibang folder, and then para ma-open mo. Okay? Okay. Thank you. So, ganun. Guys, ganito lang like for example, may label na yung kapitbahay. Okay, yan. May label din tayo dito. Kung kaya na ninyong i-salvage yung previous label, yung mas pinakamadali, i-salvage na lang natin Cut. Hayaan natin si Sir Kevin magpaka-stricto sa reviewer, bahala siya dyan. Cut natin to. Pero isa din pala guys, ito kikita ko rin to Umayos din kayo. Pag may comment ng reviewer, please pakiayos guys. Naha-high blood yung mga reviewer sa inyo. Hindi kayo nag-aayos ng comment or ng mapa. Ganun lang. Shift nga lang ginagamit ko May offset tayo. Maliit. Ayan. Tapos na tayo dito. Move lang natin ito pababa konti. Select and then group. Footprint overlap. Click.
Actually, wala ba ditong auto-alignment? Yan Wala sir, nga. din ang problema ko sir eh. Okay, Footprint eto na overlap. lang. Yung Footprint malaking overlap. Malaking ano. Footprint overlap. Nagkakaroon tayo ng footprint overlap kapag yung kapitbahay natin is may problema sa snapping or nagkamali yung snapping. So hindi, kapag ganito pala, na may previous label na, mas maganda pa rin pala talaga na i-relabel natin yung bahay para makasnap sila. So ganyan. Make sure lang ninyo. Kasi kapag may ganyang offset, hindi rin yan gagana yung label natin. Use letter H tool para mag-snap. Continuous natin up until here. Madali lang naman gumamit ng H tool or mag-snap sa mga ganito. Ganyan lang. Make sure lang ninyo na wala yung issue or gaps or something. From there, cut this part out. Okay na yan. Ito lang, may ground tayo dito. Or hindi pala to ground. Hanggang up until there yung part ng bahay. Snap using H tool ulit. Move this one. So kung magkakaroon kayo ng ganito, much better to redraw that label para makasnap sila. Sorry, walang auto-alignment kasi dito sa kabilang project meron. Right after that, select and then group. The same one, same goes with this one. Ayan, na-label na nga rin ng kapitbahay. So okay na yan. Click Control T, if no errors, submit. That's good. This one naman, ayan, na-label na, maganda na yung label. Ignore na natin to. Match na to Submit. Eto, big buildings. Okay, for this kind of buildings, eto, may comment si reviewer natin, can be matched. It means yung part na to can be matched. And if we count this part out, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so pasok siya sa 12 pixel natin. So for that, we have to match these parts. Kagaya niyan, yung part na to hindi pa na-group. Talaga problema yung ginawa dito. Mali talaga yung gawa ni labeler, which is yung labeler natin, previous is yung TM Christian Miguel. Hindi niya na-group yung bahay, hindi niya na-match correctly yung ibang parts. Mahigit, sobra pa sa 12 pixel. So yan yung binabalik ng reviewers natin. So we have to fix for that. Okay? So aayusin na natin to. Pag ganito naman kasi mas madali dito is to relabel our building. Pero as I notice, yung problema dito naman is yung mapa niya offset. Okay? Yung mapa niya offset. Pinilit lang niyang i-label. Huwag ganun. Kayo lang din magkakaroon ng problema, guys. May report distance, report distance, tapos alam niyo yung offset, pipilit niyo pa. Di ba? Problema sa inyo, magiging problema yun sa inyo. And as you can see, ganito lang kadali magtrabaho dito. Offset na yun, automatic. Pero dito, okay pa naman. So, click Control T pa siya. Yung ibang reviewer natin, kagaya ni Sir Kevin, isang frame na yung tinitingnan. Hoy, tignan mo yung ibang frame, Sir Kevin. Ang ulit mo dyan, nagbalabla dyan. Galit na. Kaya natin, pangit yan. So, ganyan na kadali, Click H, use Snap Tool, Snap. Ha? Sir, pwede pong pa-verify. Hindi, ayoko. Ano yun? Anong tab? Pa-verify po. Saan po? Yung ngayon po. Ano ngayon? Eto, yung tab na to? Oo, sir. Actually, this is tab 72. Kung pasado kayo sa 3D matching, you are verified po dito. Ay, 2571 yata yun. 71. Sa 71, ayun. Sa 71, verified ka rin, sorry. Yung sa 72 naman, hindi naman naka-prior yung 72 as of now. Naka-low prior siya or second priority siya. But I will still get your attendance right after this para i-verify na kayo in advance on tab 2572. Para pag naubos na yung 71, direkta tayo sa 72, di ba? Okay, Gagawa sir. tayo ng isang training right after. Kukunin ko attendance niya. Saglit lang. So, Sige ayun, po. ganyan lang kadali, tapos na. Select, group, Control T. May meron pa tayong palang part dito. I think, yung part na to, parang, wala. Hagdanan yan. Ayun, pasa. Make sure lang na tama yung 3D. Ito, gawa na ng kapitbahay. Delete, pasa. Gawa na rin ng kapitbahay. Salamat. Delete, pasa. So, ganito. Kukunin ko yung attendance nyo ngayon.
And then, i-advance verify ko kayo sa tab 72. Pero, hindi pa rin naman kayo makaka-pull doon hanggat meron pa tayong 71. Okay? And then, hindi ko isasama yung newbies doon. Newbies na hindi naman nakatrabaho pa sa 3D Magic Project, I will have you guys verified on tab 71 para makatulong. Okay na tayo doon? Fill up this attendance form and then pwede na po kayong umalis.